Sa wakas, meron na tayong ROG Phone 8 at medyo maraming bago dito. May upgrades, may downgrades, iba na yung itsura at syempre pag-uusapan natin lahat yan. Pero bago yon, subscribe muna para maka 500k na tayo at follow nyo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mas marami pang tech updates. Okay, so bago tayo mag-start, gusto ko lang sabihin na sa ROG Tech Mall galing itong unit natin. Bale, Tencent version to pero flash na rin sa Global ROM. Ilalagay ko sa description yung link ng store nila sa Lazada. Under Laz Mall yan sila, so legit na shop din talaga. Pero syempre mamaya pag-uusapan din natin yung mga pros and cons pag sa kanila tayo bumili. Medyo mahaba din tong video pero I suggest na tapusin nyo. Dahil marami talaga kayong dapat malaman dito sa ROG Phone 8. Isa sa mga lagi kong nire-request sa ROG for the past couple of years ay yung pag-update or pagbago nila sa design dahil for more than 5 years, ROG 1 hanggang ROG Phone 7, magkakamukha lang talaga yung gawa nila. This time, hindi na ganun. Iniba na nila yung design at malaki-laki yung pagbabago. Well, dito sa ROG Phone 8, makikita pa rin natin yung dual finish ng back panel, may glossy and matte part. Kitang-kita pa rin yung RGB na logo ng ROG. Pero overall, mas simple or mas toned down na ngayon, lalo na yung Pro version. Yung Pro version kasi tago na rin yung ROG logo kapag naka-off yung LED. So, mas plain, mas simpleng tignan, at wala na nga rin palang kulay yung power button. In terms of comfort naman, mas maliit na rin to ng konti, mas magaan, mas manipis, mas kumapal nga lang yung camera module dahil sa camera upgrades. But overall, mas madali na talagang gamitin o dalhin. Well, malaking phone pa rin, so dalawang kamay na gamitan pa rin sa akin to, pero iba pa rin kasi yung pagka-bulky ng mga previous ROG phones. Ito rin yung unang beses na magkakaroon to ng official IP68 water and dust resistance. So same level na rin sa IP rating ng mga latest flagship phones, unlike before na hanggang IP54 lang. Pagdating naman sa display, para sa akin mas maganda na ngayon. Almost 7 inches na AMOLED pa rin, protected ng Corning Gorilla Glass Victus 2, tapos this time, LTPO na rin yung ginamit. So, mas power efficient na rin since pwede nang bumaba yung screen refresh rate natin from 1 to super fast 165Hz. So yes, sobrang smooth pa rin tignan dahil nga eto pa rin yung pinakamataas na refresh rate na makikita natin sa isang phone. Kahit na most of the apps or games hanggang 120 FPS lang talaga. Now, isa sa mga unang mapapansin nyo dito, lalo na kung sinusubaybayan mo talaga ang mga ROG phones, ay yung punch hole for selfie camera. May mga gamers na ayaw talaga sa ganito dahil nakikita nila yan as sagabal at gusto talaga nila yung mga dating ROG phones for that full screen experience. But honestly, sa paggamit ko ngayon, hindi naman big deal. I mean, hindi naman sobrang laki tulad nung dynamic island ng iPhone at pag naglalaro ako, nakasanayan ko na rin at hindi ko na rin napapansin. Isa pa dahil dyan, mas manipis na rin yung top and bottom bezels natin. So this time, manipis na yung lahat ng sides. Mas maliwanag na rin ngayon, 2500 nits na yung peak brightness, na mas mataas pa sa iPhone 15 Pro at almost same na rin sa S24 Ultra. So, wala rin problema sa outdoor visibility. Now, for watching videos naman, syempre panalo pa rin yung AMOLED display natin. Deep blacks, accurate colors, great viewing angles, sobrang gandang panooran ng videos, pero take note na dito sa Tencent version, L3 lang yung widevine security level. So, kung ikaw yung taong mahilig mag-Netflix, unfortunately, hanggang SD lang yung playback resolution dito. At hindi mo na rin maaasahan na mababago pa yan through software updates. YouTube ang walang problema, kahit 4K pa yan. Tsaka yung Disney Plus, medyo okay pa rin at 720p. Now, nabanggit ko kanina yung mas manipis na top and bottom bezels ngayon at isa rin sa mga naisakripisyo ng konti para dito ay yung quality ng speakers. Nawala na tayo ng space for front-firing speakers, so ang meron tayo ngayon ay yung earpiece at isang down-firing na loudspeaker. Maganda pa rin naman yung sound quality at malakas pa rin, hindi na nga lang siya kasing bassy ng mga previous na ROG phones. And also, andyan pa rin naman yung aptX, high-res audio support, and audio jack para sa mga gumagamit ng wired headphones. Para naman sa day-to-day performance, of course, mga pinaka na components yung gamit natin dito,
So, sobrang bilis, sobrang responsive, at hindi nito alam yung salitang lag. Snapdragon 8 Gen 3 hanggang 16 gigs na LPDDR5X memory at 256 gigs naman na UFS 4.0 yung storage. Overkill for most people. Sa operating system, naka-Android 14 na rin tayo out of the box. Tapos, bibigyan din tayo ng option upon setup kung ROG Custom UI or stock Android yung gusto nating gamitin. Na isang plus din para sa akin. Yun nga lang pagdating sa software support, dalawang Android upgrades lang yung pangako ng ROG, tapos 4 years yung security patches. So okay sa security patches, matagal-tagal naman, pero kapos yung dalawang Android upgrades since may mga mid-range phones na ngayon na 3 Android upgrades na yung ino-offer. Now, in terms of gaming naman, alam na natin to. Lagi namang panalo yung gaming performance ng mga ROG phones, at kung hindi nito kayang i-run yung mga games na lalaroin mo, malamang hindi rin kaya ng ibang mga phones. Mobile Legends, of course, ultra settings, 120 FPS, very smooth at walang problema. Farlight 84 na super demanding kapag naka-extreme settings, lagi rin tayong above 100 FPS. Highest settings ng Genshin, around 60 FPS din, most of the time. At bumababa lang ng around 50 kapag sobrang dami ng kalaban at skills na binibitawan. Tapos sinubukan ko na rin dito yung pinakabagong Call of Duty Warzone, max settings, at nakita kong sobrang demanding din pala ng game na to. But usually, nasa 90 plus FPS pa rin tayo, so sobrang solid pa rin talaga ng performance nitong ROG Phone 8. Kaya lang, ang lakas ding mag-init. Kung mga less demanding games like Mobile Legends, wala namang problema. Pero kapag naglalaro na tayo ng mga graphic-intensive games, pumapalo na to ng 47 to almost 48 degrees na rin. So hindi na komportabling hawakan at hindi na rin talaga biro yan. And take note na may aircon na rin tayo niyan. 24 degrees yung room temperature natin as usual. So, hindi naman kalamigan, but still, expect nyo na magiging mas mataas pa yung temperature kung nasa mas mainit na lugar kayo. Again, in terms of actual performance, wala talaga akong marereklamo. Kung gusto natin ng mataas na graphics, mataas na frame rates, ibibigay yan ng ROG 8. Kahit pa mag-init siya ng sobra. Actually, wala nga rin akong na-experience na thermal throttling. So, ang suggestion ko dito, una, dapat talaga kayong bumili ng Aeroactive cooler nila or kahit anong cooling fan, basta effective sa pagbaba ng temps. Tapos, kung sakaling hindi ka pa nakakabili or nakalimutan mong dalhin, ilimit mo muna yung settings ng lalaruin mo. Instead of 120 FPS, gawin mo munang 60. Or instead of ultra graphics, gawin mo na lang munang high. Para naman hindi mabugbog yung phone natin at para mas matagal din nating magamit. At speaking of matagal magamit, sobrang tagal mo talaga itong magagamit dahil sa solid na battery life. Kahit na isa rin to sa mga downgrades na nangyari, 5,500 mAh na lang ngayon instead of 6,000 mAh sa mga previous phones, more than 20 hours pa rin yung screen on time na nakuha ko sa PCMark battery test, na pinakamataas ulit sa lahat ng phones na nasubukan ko this year. At di hamak na mas mataas din kumpara sa SOT na nakuha natin sa Red Magic 9 Pro kahit na mas malaki yung battery nun na 6,000 mAh cell. So clearly, mas maganda yung battery or power optimizations na ginawa ng Asus dito. Battery care features, syempre meron pa rin, may bypass charging at pwede rin tayong mag-set ng charging limit. At for the first time sa isang ROG phone, meron na tayong wireless charging. Medyo mabagal lang din at 15 watts. So same lang din sa S24 Ultra and iPhone 15 Pro Max. But still, big plus pa rin yung ganitong klase ng feature. At kung sakali naman na gusto mo ng mabilisang charging talaga, andyan pa rin naman yung 65-watt wired charging option natin. So less than 1 hour pa rin yung charging time para punuin yung malaking battery dito. Okay, so saglitin naman natin yung camera performance. Actually, ito rin yung isang pinagmamalaki ng Asus ngayon. So meron tayong 32 megapixel selfie cam, 50 megapixel main camera with 6-axis hybrid gimbal stabilizer, isang 13 megapixel ultra-wide at isang 5 megapixel macro. Yes, wala tong telephoto lens at yan yung naiba sa specs ng Tencent at global version nitong ROG Phone 8. Yung global naka 3 times telephoto cam, samantalang ito ay naka macro lang. Ito lang naman yung naiba. The rest, same na lahat sa specs ng Tencent and global. So ito yung mga nakuha naming photos gamit ang main camera at sabihin ko na agad na na-impress ako dito. May ilang shot pa rin kaming nakuha na medyo sumablay tulad nito, medyo kinapos yung detail sa buwan at sa mga dahon ng puno, pero sa karamihan ng mga photos, solid yung kuha. Maganda yung kulay, sharp and detailed, dynamic range is also good amount of details pa rin sa mga HDR shots, at kahit na wala to nung 3 times telephoto cam, sabihin ko lang din na very detailed naman yung 2 times lossless zoom na makukuha natin as long as maliwanag sa lugar. Yung ultra-wide camera, detailed at same color din naman sa main cam. Yun nga
lang pagdating sa videos, hindi ganun kalawak yung dynamic range. May mga nawawala ng detail sa shadows, so pwede pang ma-improve through software updates. Pero ang kinaganda naman, solid yung combo ng EIS at OIS dito dahil hindi talaga maalog yung video kahit handheld at naglalakad tayo. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong ROG Phone 8 Tencent Edition. At sa nakikita ko dito, mukhang okay naman yung kulay pero medyo soft pa rin. May mga visible noise at sa ganitong price, normal lang na hanapan na natin to ng 4K video recording. So para sa akin, hindi ganun kaganda at ganun din kahit sa mga photos. Kung mapapansin nyo kasi dito, masyadong contrasty yung kuha at hindi rin consistent yung kulay. Not sure kung ganito rin yung quality sa global version, pero dito sa Tencent, masasabi kong isa to sa mga cons or kahinaan ng ROG Phone 8. Para sa iba pang mga features, haptic feedback, sobrang goods. Masarap mag-type dito. Wala ring problema yung signal dito sa amin sa Cavite. Actually, dito sa kwartong to na sobrang kulob, mas malakas pa nga yung sagap nito kumpara dito sa S24 Ultra. 5G network, gumagana rin ng maayos sa amin. Wi-Fi 7 ready na rin. Bluetooth 5.4 and NFC. Fingerprint scanner, sobrang bilis. Tapos sa mga gaming features naman, yung LED sa likod, of course, customizable. Yung Aero Active Cooler ngayon, mas slim na rin. Kaya lang, wala na yung subwoofer feature. Tsaka take note din na sold separately yan. Dalawang ports pa rin tayo at may support na rin for DisplayPort 1.4. Itong nasa gilid. Yan din kasi yung main. Yung Armoury Crate at Game Genie overlay, of course, sobrang useful pa rin talaga sa mga gamers. Tapos meron pa rin tayong pressure sensitive na air triggers pero hindi na siya ultrasonic ngayon. So wala na yung swipe and slide option natin. Tap tsaka dual partition na lang yung meron. At napansin ko nga rin pala na hindi siya kasing sensitive ng dating air triggers. Dapat mas madiin na yung pindot natin dito. So may mga pagkakataon na bumibitaw to sa akin at hindi ko mabaril ng maayos yung mga kalaban ko sa mga FPS games. Nag-search ako tungkol dito at marami rin palang nakaka-encounter. So nitong nakaraan lang, nakita kong naglabas na rin ng update ang ROG. Before the update, level 1 hanggang level 10 lang yung pressure sensitivity ng triggers. Tulad lang din dati. Tapos ngayon, nagdagdag sila ng mini at ultra mini na option. Kaya lang hindi pa rin siya kasing sensitive ng ROG Phone 7. Medyo madiin pa rin dapat yung pindot. So sa quick testing ko, may mga pagkakataon pa rin bumibitaw sa akin. So siguro sanayan na lang din talaga, but definitely a downgrade compared sa dating air triggers. Okay, so ang presyo ng locally released na ROG Phone 8 ay 51K. Samantalang itong Tencent version ay mas mura ng 10,000 pesos. 41K para sa 12256 at 43,900 naman para sa 16256. So, alam kong sobrang nakakaengganyo dahil nga ang laki ng difference sa presyo, pero bago kayo bumili, hayaan nyo munang sabihin ko yung mga pros and cons dito sa Tencent version ng ROG phones at unahin muna natin yung mga cons. Una, pag Tencent unit yung ROG phone, galing China talaga yan. Para yan sa Chinese market, so originally shipped din to with China ROM installed. So tinanong ko ngayon yung ROG Tech Mall or yung seller, paano nyo to fina-flash into global ROM? Kasi nga, global ROM na to dadating sa atin. At sabi nila sa akin, ROG China rin daw yung nagpa-flash nito into global. So, again, wala na tayong Chinese apps dito, hindi limited yung languages, hindi ko masusubukan lahat ng banking apps, pero gumagana ang GCash at Union Bank. Again, wala rin akong naging problema sa signal kahit sa 5G network, so para na rin talaga sa global consumers. However, take note na hindi supported dito yung OTA or OTA updates. So kung sakaling may bagong software update ang ASUS para sa ROG phone mo, tulad na nga lang nung fix na nirelease nila para sa air triggers, kailangan pa nating pumunta sa website ng ASUS para i-update to manually. Na sobrang dali lang din namang gawin nung sinubukan ko. Simpleng download lang tsaka move ng files, so ilalagay ko na lang din yung instructions ng ASUS para dito. Pangalawa, again, yung camera setup natin, macro cam instead of telephoto. At panghuli, pagdating sa warranty, hindi mo pwedeng asahan na tatanggapin to sa mga service centers ng ASUS dito sa Pilipinas. So, kung sakaling madisgrasya, masira, or magkaproblema, ang kokontakin mo ay yung ROG Tech Mall mismo. 1 year din naman yung warranty sa kanila. Ipapadala mo pa nga lang sa China. At tinanong ko na rin kung ilang days or weeks ba yung repair or yung replacement process nila, at usually inaabot daw yan ng around 20 days. Now, kung okay lang naman sa'yo yung mga bagay na yan or yung mga cons na nabanggit ko, ang ganda ng presyo nito. Isipin mo 41K tapos meron ka ng latest at high-end flagship na gaming phone. Hindi ko na uulitin yung mga pros and cons ng mismong phone. Nasabi ko naman na lahat at mahaba na kasi itong video.
So, sabihin ko na lang na kung may ROG Phone 6 or 7 ka na, of course, hindi wais na mag-upgrade. Tapos kung ikukumpara naman natin to sa Red Magic 9 Pro, parehong chipset yan. So, parehong malakas at ibibigay sa atin yung pinaka na performance sa isang Android phone. Mas mababa yung thermals na nakuha natin sa Red Magic. So, mabisa yung built-in cooling fan nila. However, pagdating sa ibang mga aspeto, overall, lamang tong ROG Phone 8. Camera, battery, IP rating at iba pa. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo tong video at nakatulong, subscribe. At tulungan nyo na rin kaming maka 500k this year. Links kung saan nyo to pwedeng mabili andyan sa description. Para sa review namin ng ROG Phone 7, click mo lang to. At eto naman yung review ko para sa Lenovo Legion Go.